Tom, ano ang sitwasyon ngayon dyan at nasaan ka kanina noong lumindol? Yes, June, kanina po nga po ay nag-ikot-ikot po kami dito kasama po ang team ng UNTV News and Rescue dito po sa lalawigan ng General Santos City. At meron po kaming mga natuklasan na mga pagkasira po ng mga estruktura, may mga pagbitak po ng mga lupa at kalsada. At kanina rin po, June, ay nagsagawa na po ng mga dito po sa General Santos City ng mga rescue operations sa mga eskwelahan at sa mga pribadong mga establishmento dito po sa Gensan. Marami po mga gusali ang talagang napinsala dahil sa totoong malakas ang lindol. Isa dyan ang mall ng supermarket dito sa Gensan. Nagkaroon ng malaking bitak habang ang ibang gusali naman ay bumagsak ang mga dingding dahil sa magnitude 7.8 na lindol na naramdaman dito sa General Santos City. Umabot sa intensity 7 ang lakas ng pagyanig. Ilang bahagi ng mga kalsada ang nagkabitak-bitak din. Isang tricycle ang nabagsakan ng gumuhong gusali at kinumpirma ng mga otoridad na may isang nasawing habang isang individual ang nasugatan na agad na isinugod sa ospital. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ng mga otoridad kung ilan ang nasa loob ng mall. Bukod dyan, nasira rin ang ilang poste ng kuryente dahilan kaya pansamantalang nawalan ng elektrisidad sa buong syudad. Agad nang sinuspinde ang pasok sa lahat ng pampubliko at pribadong eskwelahan, maging ang trabaho sa lokal at pribadong opisina. Pansamantala ring isinara ang Bulaong Terminal dahil sa pinsala sa istruktura. Sa ngayon patuloy pa rin ang search and rescue operation ng mga otoridad sa mga natrap sa isa pang gumuhong gusali dito sa Barangay Kalumpang, General Santos City. Sa kasalukuyan katuwang ang BFP at lokal na pamahalaan ng Sarangani, ang UNTV News and Rescue sa pagpapatupad ng mga response operation sa mga apektadong lugar upang magbigay ng pangunang lunas at transport assistance sa mga apektong residente. Samantala, nilimitahan ng Civil Authority of the Philippines o CAAP ang operasyon ng General Santos Airport. Ayon sa ahensya, mga government, military at humanitarian aircraft o mga magdadala ng relief ang maaaring lumapag sa paliparan. Payo ng CAAP sa mga biyahero, makipag-ugnayan sa kani-kanilang airline company para sa estado ng kanilang flights. At yan muna ang update mula rito sa General Santos City. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Tom Oreta, live na nag-uulat mula sa General Santos City.